Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok na mulo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon, huwag nating iwala sa isyu itong flood control project na ngayon sinubukang tabunan ng isyu ng pagtanggal kay General Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Naku mga kababayan, baka ito ay isang taktika na para matabunan itong isyu na ito na maraming sangkot, kabilang na ang mga malalaking politiko na mga kaalyado pa ng mismong gobyernong ito, ng itong grupo ng mga bangag na mga tao sa Pilipinas. Nako. Ibalik natin ang isyu ng flood control project na itong galit na galit daw si PBBM dito sa mga ghost project ng flood control project. Nako. Ghost project nga. Totoo. May ghost project na nakita ang Pangulo. Hindi niya nakita ang kanyang sarili dahil siya mismo ay ghost. The ghost president becomes ghost project. Diba, mga kababayan? In the first place, sino ba ang presidente natin? Hindi ba si PBBM? Simulat sa poll, hindi ba niya alam na may mga ganitong kalakaran? Diba? Presidente siya. Nasa kanya ang lahat ng mga resources para malaman niya ang mga bagay-bagay, mga importanteng mahalagang pangyayari sa loob ng gobyerno. Diba? Bakit pinabayaan niya ito? At mismo ang kanyang pinsan pa na si Romualdez ay sangkot dito. Dahil dyan nagsimula ang budgeting. Ha? Dyan kinukuha sa 2025 budget. Ay, sa yung simula pa. Diba? Ng kanyang panunungkulan bilang presidente. Itong si Romualdez na talaga ang may kamay dito. Diba? Sa tingin nyo ba, hindi alam ito ng presidente? Or baka paglilinis na ito ng kanyang bakuran dahil papalapit na ang 2028. Nagagalit siya sa ghost project. Ghost siya eh. Sa Bisaya, pakalag yung presidente eh. Wala palagi. Nasa party-party. Party-party. Kung hindi, nasa labas ng bansa. Ano tayo? Naglukuhan tayo dito? Tapos sinakripisyo pa itong si General Torre para iba na naman ang usapan natin sa social media at saka sa mainstream media. Simula kahapon hanggang ngayong araw na ito, walang ibang pinag-usapan sa mga laman ng balita, ma-social media man o mapa-mainstream media. Itong pagkatanggal kay, sabi pa ni Basti, itong unggoy na si Torre. Ang nakalimutan ng mga matatalinong vlogger at ng mga ibang mga nasa social influencer, nasa social media ng mga people. Baka ito ay taktika na para makalimutan natin pansamantala itong flood control project. Mga ghost project dahil sa ghost president. Tapos, nagalit-galitan. Alam naman natin ang mga Marcos ganyan ang ugali nila. Ano ba ang isyu noong kinidnap si Duterte? Kasagsagan yon ng eleksyon. Ginamit nila yon para pagtakpan ang mga isyu na laban sa kanila. At mawala sa picture itong si Presidente Duterte dahil tagilid sila dito kung sasali sa kampanya. At mananalo talaga lahat ng kanyang ikakampanya. Kaya ang ginawa ng mga ugok na ito ay
dinakip, kinidnap. Kahit walang effort ang hindi naman nakisali doon, wala namang effort yung ICC ng panahon ngayon. Voluntaryo hatid ang ating gobyerno doon sa Hague ang ating dating Pangulong Duterte. Maraming teknik itong administrasyong ito. Itong pangyayaring ito na kesyo sinasabi niya sa mga congressman na mahiya naman kayo. Mahiya ka rin. Dahil unang-una sa lahat, ikaw ang unang dapat mahiya. Dahil kung nire-respeto ka lang ng mga tauhan mo, ng mga nasa loob ng iyong gobyerno, walang nakawan nga mangyari. Walang ganitong mga project na mga ghost. Nakagaya mong ghost president. Tapos ikaw pa yon ang nag-imbestiga ko, no? Tapos ikaw na rin ang gumawa ng issue ngayon. Tinanggal mo, sinakripisyo mo itong si Torre para iba naman ang pag-uusapan iba na naman ang laman ng mga balita. Ang galing! Pero hindi na makalimutan yan. Hindi yan matabunan ng mga ganitong issue. Dahil andyan si Marcolita Makulit din yan si Marcolita Gagawa at gagawa yan ng mga investigasyon. Hindi pwedeng kalimutan yan. Itong investigasyon na ito, nagsimula sa ibaba na si Marcolita. Hindi kaya ito aabot sa'yo? Baka madadamay ka dito. Tapos ikaw pa itong magsasabing, mahiya naman kayo. Anak sa iringaway lubot. Talagang hindi mo alam na tapos sinasabi mo pa sa may ginawa ka pang sabi mo, isumbong mo sa Pangulo. Bakit pa namin isusumbong? Alam mo naman. Bibigyan mo pa kami ng problema. Trabaho mo yan. Nagka-problema na nga kami dito sa pamumuhay namin. Na sinasabi mo nga pagaanin mo ang aming mga buhay nung panahon pa ng kampanya mo. Gawin mo nga 20 pesos ang kilo ng bigas. 1/2 lang pala ang 20 pesos. 1/2 kilo. Tapos bigyan mo kami ng problema ngayon. Kami pang maghanap ng kung sino-sinong mga ugok dyan sa gobyerno na kasangkot dyan sa flood was not controlled project. Sa mga ghost project ko, no? Alam mo naman kung sino ang dapat unahin dyan. Yang pinsan mo at yung si Saldi Kolokoy. Dahil sabi ni BP Sara, dalawa lang. Dalawa lang ang nag-desisyon. Utal tayo. Dalawa lang ang taong nagdidesisyon sa budget ng Pilipinas. Tumatakas na naman itong mga vowels. Nakatakas. Nandito meron silang mayroong ghost kasi. Ghost teeth. I-play natin ito bago natin makalimutan. Itong galit-galitan ni Krukong Ho. Mainit na balita
Nakakagalit ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga flood control projects ng gobyerno. Sinabi yan ng Pangulo nang bisitahin ang isang river wall project sa Baliwag, Bulacan. Ah. Nasa Baliwag daw, nabaliw na itong ngiwi na ito. Disappointed. I'm getting very angry. Angry Bird. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin. Ay, Sa mga naku. taong bayan. Dagdag ng Pangulo, lumalabas na kahit kumpleto ang mga isinusumiting report sa DPWH, wala raw nangyayari rito. Patuloy ang paghimok ng Pangulo sa taong bayan na isumbong ang mga nakikitang anomalya sa mga Ay, proyekto. sumbong. Oh. Bakit isumbong pa namin sa iyo? Bigyan mo pa kami ng maraming problema dito. Ikaw talaga, oo. Ay, iring. Iring. Anak sa iring, away lubot. Ginawa pa itong sangkalan nila ngayon para nakakisyo, hindi niyo alam. I'm angry. Angry Bird. PBM sa mga ghost umanong flood control project. Paano hindi maging ghost ang project niya? Project niya yan eh. Siya ang presidente eh. Project ng administrasyong ito. Naging ghost. Dahil mismong si presidente mo, ninyong si Bongbong natin pala, makisali na lang tayo dahil dito tayo nakatira sa bansang Pilipinas, ghost din ang presidente. Kaya, wag na siyang magtaka na kung may ghost project. Di ba? Kung wala ka dyan sa, halimbawa, may bahay ka, nagpagawa ka ng bahay, tapos, may engineer ka, may foreman. Tapos, nagliwaliw ka lang. Di ba? Hindi mo binantayan ang mga araw-araw na pagtatrabaho ng bahay mo hanggang matapos. Talagang may mawawala dyan. May magiging ghost dyan. Anong magiging ghost dyan? Yung mga kabilya. Instead, 4 ang dapat ilagay na kabilya, nagiging ghost ang 2. 2 na lang. Ang mga simento mo is 100 sacks. Example yan. 100 sako ng simento mo. Ngayon, wala ka. Palagi kang lasing. Hindi mo binantayan ang mga trabahante mo. Ngayon, nag-inuman yung mga trabahante mo pagkagabi pagkatapos ng kanilang trabaho. Di ba, kasagaran, ano bang Tagalog sa kasagaran? Usually yan talaga ang nangyayari dyan sa ganong trabaho. Wala ang amo, pinalipad itong 20 kasakong simento. Instead 100, pinalipad nila. Bininta nila sa mga kalalapit na mga bahayan doon. Mga neighbors mo. Bininta nila ng mas mura. Marami ang bumibili. 20 sacks kanilang bininta. Ngayon, 80 sacks na lang ang nabilin. 80 sako. Ngayon, ang mangyayari, hilaw yung pagmimix nila ng simento sa bahay mo. Anong tawag doon sa 20 lumipad na yung bininta nila? Ghost yun. Magiging ghost yun. O sa Bisaya pa, makahimong kalag. Ano ba sa Tagalog yung ghost na yan? Dahil ghost ang may-ari, magiging ghost na rin ang kung ano mga materialis mo. Sino ngayon ang may kasalanan?
Hindi ikaw rin mismo. Oh. Ikaw ang may-ari, ikaw ang dapat responsibilidad mong bantayan mo yan. Lalong-lalo na, yung ginamit na pera nga pinapagawa mo, pera ng, hindi sa iyo yan, pera ng taong bayan yan. Mas lalong mong hindi ka dapat magliwaliw. Dahil ginusto mong magiging presidente, kahit naman na, di ba? Ginusto mo magiging presidente. Tapos, binuto ka namin dahil sa kadahilan ng nakala naming ikaw ay matino. Isa ka palang abnormal. Ngayon, ano na? Ikaw ang may gusto na magiging presidente tapos ganun ka. Mo na sabi pa sa Bisaya, mao na giingon nga unsaon pa man. Usab pa'y layog. Comment kayo mga Bisaya dyan. Sa mga OFW na mga Bisaya, itong ating channel ay para sa inyo. Para naman na maalam nyo ang mga pangyayari dito sa ating bansa. Shout out sa lahat ng mga OFW pala dyan sa Dubai, sa Canada, sa Hong Kong, at sa lahat-lahat kung saan naabot itong ating channel, itong ating video, itong ating balita. Mag-ingat kayo dyan at mahal namin kayo. Ang ating mga bayani, bagong bayani, na nagbibigay ng ano bang tawag dyan, ha? Basta, nagbibigay ng pera dito sa Pilipinas. Nag-remit ng mga dollar. At ang mga dollar na iyan ay nandun, nagiging ghost na rin. Nagiging ghost na rin, hindi binantayan ng ating tagapagbantay. Hinalal natin bilang Pangulo. Hindi niya binantayan, tapos siya pa ngayon ang galit. Saan ka naglalagi? Saan ka nagtambay, lo? Saan ka nag-istambay, loy? Tapos ikaw, galit-galitan ka ngayon? Hindi namin kalimutan, kahit na tanggalin mo pa lahat ng mga tore sa paligid mo. Hindi namin kakalimutan itong flood control project. Excuse me, inuubo tayo dahil masama ang panahon. So, ano na ito? Disappointed daw siya. More than disappointed. I'm getting very angry. Oh, come on. Really? Kaluluwa. Kaluluwa pala ang tawag sa ghost sa Tagalog. Kung kaluluwa itong presidente, siyempre, ang kanya mga ginagawa, kaluluwa din. May magagawa ba yung kaluluwa? Di ba wala? Wala siyang mahawakan eh. Di ba? Kahit pagtanggalin mo pa itong mga turi na kahit pa sila Remulla, wala kaming pakialam dyan. Ang pinaka inaasam-asam namin na tanggalin, yung sarili mo mismo. Ikaw ang may pakana, hindi pakana yun. Ikaw ang pulot dulo ng lahat ng mga pangyayari nagaganap dito sa bansa. Wala kang ginagawa, kaya walang nagawa ang project. Kuha ninyo, mga kababayan. Anak sa iring away lubot. Okay. So, yun. Sinishare lang natin dito sa video ito ang posibleng itong pangyayari kay General Torre ay para lamang kahit papaano gusto nilang
sinusubukan nilang iwala. Tayo ay kanilang lituhin sa pangyayari tungkol dito sa ghost project ng flood control. Kaya sinaglitan natin ng pagbablog itong flood control project sa kabila ng isyu kay General Torre. So kung anong masasabi ninyo dito sa video ito, paki-comments down below. Maraming salamat. Magandang araw.